Mega love shout out to all my subscribers. Mega love shout out to my recent subscribers, Jusil in Hong Kong, Hanip Buhay and Nori Makes Vlog. Mega love shout out sa Team Survivors and Team Dabarkads. Mega love shout out to my organic subscribers and silent viewers. Thanks everyone for always supporting my channel. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, comment below, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga videos, sa mga bagong videos na aking ina-upload. And please guys, don't skip ads. Tulong nyo na rin sa akin para pandagdag sa aking revenue. Thank you! Hello guys! For today's vlog, pag-usapan natin ang superfood. One of the superfood. Mayaman ito sa bitaminang B, C, D, E, K, at marami pang iba. Mahusay pagguna ng protina dahil mayroon itong 6 na gramo ng protina. Mayroon itong omega-3 na mabuti naman sa iyong puso. Taglay naman nito ang 6 na uri ng amino acids. Pababa din ito ng kolesterol. Nakakapagpatalino din ito. May makukuha din tayong mga mahusay na bitamina para sa ating mata. So in short, pampalinaw din ito ng mata. So kailangan ko pala siya guys. So mayroon siyang calcium guys. So 50 mg or 5% ng calcium ang taglay nito. Kaya kung palagi kang kumakain ng superfood na ito, maaaring maiiwasan mo ang pagkakaroon ng colon cancer and breast cancer. So, kailangan pala tayong kumain talaga ng superfood na ito guys. O kailangan tayong kumain ng 3 pieces in a day or 12 pieces in a week. Mas bababa ang ating LDL, meaning low density lipoprotein. Yan ang bad cholesterol guys. So bumababa yan pag palagi tayong kumakain ng itlog. So huwag tayong matakot na mas ma-cholesterol ang itlog guys, kasi may good cholesterol at saka may bad cholesterol din. So, ito na siya guys, yung superfood na sinasabi ko. Yan. Ang itlog. Yan. Alam niyo guys, ang itlog ngayon guys ay tumaas. Tumaas talaga ang presyo na guys. Biruin nyo ito. Itong kaliliit ito, ganito. Ito ay small. Galing to sa suki ko talaga guys, yung suki kong suki ko sa itlog. Yan, small ang dala niya. Alam mo magkan ang presyo nito is 224 ang isang tray. Yan, 224 ang isang tray. Samantalang ito guys, ito large yan. Ang tray nito ay 220. Large yan 220. At saka may medium pa guys. Ayan, ito medium to guys. 210 lang ang medium nila guys. So napakalaki talaga ang diferensya guys. Kasi ganito yun. Yung suki ko sa sa itlog, sinabihan ko siya na pass muna ako sa kanya, hindi muna ako kukuha dahil ang taas talaga ng presyo ng itlog niya guys. Tapos may kapitbahay kasi kami dito, may may farm siya na maliit lang.
Tapos mura nga lang yung itlog niya. Oh, biruin mo. Medium 210 at saka yung large is 220. Sa kanya, samantala sa kanya small is 224. So di ba? So yun na yung nangyari guys. Hindi na muna ako kumuha sa kanya. Tapos dito sa kapitbahay namin ako kumukuha. Kaso lang guys, hindi talaga sapat yung itlog na binibigay niya sa akin guys. Kasi yung mayroon na siyang mga suking iba. Tapos yung mga manok niya, siguro, ano na, hindi na masyadong umiitlog. Diba, ganyan guys. Tapos, minsan tag 2 tray lang ibigay niya sa akin. Minsan 1 tray. Ang kailangan kasi is 3 tray everyday. Yan. Pero ang may ibigay niya sa ngayon is only 1 tray or 2 trays. Kaya kulang na kulang talaga guys. So minsan nga wala siyang maibigay. 2 araw wala siyang maibigay. So ang ginawa ko, tinawagan ko na naman ulit yung suki ko sa itlog guys. Kumuha na lang ako ng itlog sa kanya guys. Kahit mahal, kahit maliit lang ang ang tubo. Ang tubo ko niyan guys is only 16 pesos in 1 tray. Yung sa kanya. Kumuha na lang ako guys kaysa mawalan ako ng itlog. Kailangan pa naman yan ngayon. Kailangan pa naman yan ng mga suki natin everyday, di ba? Lalong-lalo na ngayon na pasukan. Yan, mabinta talaga yung itlog na yan. So, kumuha ako ng 5 tray. Pagkatapos, maya-maya, naghati dito ng 2 tray na large. O, di ba? Kinabukasan, umaga, nagdala naman ng 2 tray, medium. So, yun? Siguro, akala siguro nila, hindi na ako kukuha sa suki ko. Maghintay na lang ako sa kanila. Hindi pwede yan. Kasi, kailangan ng mga suki ko ang itlog. So, yun, kinuha ko na lang yun sa kanya kasi mura naman. So, makapambawi naman dito sa So, itong small guys, yung small na to, 8 pesos ang binta ko. So, 224. So, may 16 pesos lang ako dito guys. Ito. Samantalang itong medium at saka large, tag 9 pesos. So, may ako dito, may 50 pesos akong tubo sa isang tray. So kailangan dumiskarte tayo guys. Huwag nating hayaang mawalan tayo ng napakabinta nating paninda. Itong itlog. Kasi kailangan talaga to sa araw-araw ng ating mga customers. So sa ngayon, kahit ilang tray ang ibinigay ng kapitbahay namin, kinukuha ko lang guys, pambawi dito sa itlog na kinuha ko sa suki ko kasi mahal. Mura sa kanya, so mababawi man lang dito sa kapitbahay. Mababawi man lang dito sa itlog na binta ng aking kapitbahay. Yan. So, dapat ganyan ang diskarte natin guys. Huwag nating hayaang mawalan tayo ng itlog. Kung may ibang paraan, gagawin na natin. Mayroon kasi, doon din sa sa palengke, mahal talaga. Mataas talaga yung itlog guys. Mas mura nga doon sa suki ko kaysa doon sa labas. Yan, so, dapat madiskarte tayo para tutubo pa rin tayo. Hindi tayo malulugi at hindi tayo maubusan ng paninda. At higit sa lahat, hindi tayo mawala ng customer. Kasi pagdating nila dito na walang itlog na tinda mo, magpunta na naman yan sa ibang tindahan at doon na siya mapapabili. That's all for now guys. See you on my next vlog. Bye! God bless us all!